This, the one abandoned dito sa Paniki Tarlac. Ang abandoned convention. Parang pinagkaan dito. Itong convention na to, 15 years nang abandonado. Due to bankruptcy kaya pinasara itong lugar na ito at napakarami pang balay-balita dito. Meron daw boksingerong nadulas at dito na rin namatay. At ang pinaka nakakatakot pa, dito sa harap ng highway lahat ng naaaksidente, dito na rin nanirahan ng mga kaluluwa nila. Pagpunta mo nga dito, malalaking haligi ang bubungan sa'yo at mga basurang nagkakalat na dito. At inikot na namin to para malaman namin ang kalagayan ng convention na ito. Pagpasok mo sa loob, ito ang bubungad sa'yo. Mga yerong palusaw na dahil sa tagal ng panahon. Ang daanan dito. Ito, paggabi siguro napakadilim dito. Nakakatakot. CR. At ito ang mga itsura ng mga CR dito. Parang kwarto dito. Hindi ko alam kung isang kwarto to o isang opisina. At mas inikot pa namin ito. At sa gilid ng convention nito, puno na ng damo. At tumakyat na kami sa taas. Oh. Magkakyat mo nga makikita mo ang mga bintana, ang mga salamin nila ay basag-basag na. At ito ang itsura sa taas ng convention na ito. Bakal na palusaw na dahil sa mga bagyong dumaan dito. Makikita mo na ang ganda ng convention nito. Yung tipong ang sayang panoorin kapag may event dito. Yung kamay ko. Yun o. Yung mga ganito yan, di ba? Kaya sa pintura. Pader yan. Hindi ko alam kung saan galing tong nakadikit sa kamay ko. Pintura. May mga chinelas pa doon na pinaglaruan nila, ano? Ayan. Mga sapatos pala. Bitin-bitin. Talagang bagsakan yung mga yero. Tagal na ng bagyo siguro na hindi dinaanan na ito. Buti yung yero nila ganyan, no? Hindi na? Makikita mo na mayroong bakal na pausbong. Kunting pagkakamali mo lang pwedeng tumusok sa paa mo. Ano to? Hindi na yung tunay na floor niya? At mapapansin mo sa second floor na puro lumot na talaga. Nabuhan na rin ng ano, sobrang tagal niya. Tinubuhan na. At tinubuan na talaga ng damo. Patunay lang na matagal na talaga to. Boxing sabong, no? Parang ano sa event. Parang cover curtain na dati. Yung ano yung lampre lang ginamit nila. Hindi pa yero yung ginamit nila. Plastic. Nakapal na plastic. At solid din ang mga struktura dahil matitibay pa rin kahit gano'n nakatagal ng panahon. Buti nga hindi pinag-iinteresan yung mga yun. Kahit ito, no? Kung pag-iinteresan kasi ito talagang bubunutin lang nila to eh. Tsaka wala naman nagbabantay. Ang daming nga dito eh. Ang daming pumupunta. Ganyan mo lang kamahal siguro nun. Mga nangangalakal. Hindi ko alam kung saan nakalagay itong mga bakal na to, pero nakakabilib pa rin dahil hindi nila ninanakaw ang mga bakal. Buti hindi nilalagyan ng mga vandalism, no? Alam mo yung vandalism? Kasi sa mahilig sa mga lugar sa mga ano, lugar sa mga abandonado, nilalagyan ng ano to eh, mga vandalism. Buti ini-stricto nila yung lugar. Nakakatuwa lang isipin na istrikto ang lugar kung sa ibang lugar to, puno na ng pintura ito. At bumaba na kami para mas maikot pa namin. Bali, bago pa lang talaga sa loob sa ito, pare. Bago pa lang talaga. Dito sa loob, di mo talaga inikot, no? Nakakatakot paggabi.
Yung kasama ko na si Gerson, residente talaga siya ng Paniki. Pero never pa siyang pumasok dito. Bukod sa nakakatakot ng lugar, madami ding kalokohan nangyayari. Ito oh. Bakal siya. Bakal na ganyan. Sa taas yun, pataas. Nahulog din pala to. Parang ito yung mga extension na ganyan pre. Buti hindi nila hinihila no. Tingin ko mga 16mm. Kaya nga, buti hindi nila ninanakaw. Kaya mas inikot na namin dahil mamaya baka abutan pa kami ng dilim. Makikita mo sa ilalim ng hagdanan nandito nilagay ang mga breaker. At bubungad na rin sa iyo ang lawak ng convention. At meron ka ulit makikita ang palikuran dito. Parang ganun din yung kanina. Kaya mas pinasok na namin to. Siya. Makikita mo dito na mga damit at mga basurang nagkalat na. Pinalat din na, nagsusunog sila dito. Baka meron pang nagkaan dito nagdadrugs diba? Posibleng may nagagawang kalokohan dito. Nagkaan dito. Posible meron dito talaga. At lumabas na rin kami sa lugar. It's 4 na. Bibili muna kami ng pagkain habang hinihintay namin magdilim. Tapos kakain muna kami ni Gerson. Siya. Itong mga point na to ay madilim na. Paggabi ganito na yung itsura niya paggabi. Tingnan mo naman, serviceability. Tapos pag ganyan mo, Hindi ko akalain na mas nakakatakot pala paggabi. ganyan natin konti siya. Paggabi. Nakakatakot talaga na. Goods lang maliwanag pa. Pero ngayon parang iba na yung pakiramdam. Iba na ang pakiramdam paggabi. Parang nababalot na to ng iba-ibang elemento. Meron din pala dito pre. At mas nagulat pa kami sa nakita namin dahil meron pang palikuran ulit dito sa gilid. Check natin. Ay, iisa lang siya. Kaya pinasok na namin ulit to. Palipot ang CR dito. Halos CR, tingnan mo. Yan natin ba? Uy! At pagbungad sa amin, meron pang mga damit na kalat-kalat at gamot na hindi ko alam. Na yan. Yun, parang pinaghigaan dito. Hindi ko alam kung anong ginawa nila dito. Pinaghigaan ba o ano. Ba't ganito? At lumabas na rin kami para maumpisan na ang paranormal investigation. Meron kaming balls dito. Ang ghost ball, kapag nadaanan nila to, may ilaw to. Check nyo. Tapos pag inalaw mo, iilaw siya. Ulit. At pag nadaanan nila to at napailaw, posibilidad na malakas ang enerhiya nila. And dyan, start na namin ng talker. At nagbukas na kami ng talker para makapag-usap sa kanila. Nandito pa po ba kayo? Nandito po kami para magkipag-usap po sa inyo kung meron pang naninirahan dito. At maya-maya lang, My heart gave in. ibig niyang sabihin nanda niyang ibigay ang loob niya sa amin. Hello po, nandyan pa po ba kayo? Wasapan niyo po kami. Bigyan po kami sa inyo. At nabigla kami dun sa sagot niya. Yes, over here. Yes, over here. Dito po sila pa Kasi accurate ang bawat sagot niya. Tama, accurate. Pwede niyo po kami kausapin. Gusto niyo po ba kami nandito? Go forward. And pasulungan sabi ng talker ko. Saan ba banda? Gusto mo ba kami Habang sa nandito? pagtatanong namin, tila ba'y may nakatingin doon sa likod namin. Tagal namin naghihintay, wala nang sumagot, kaya nag-decide kami pumunta doon sa palikuran. At nag-set up na kami para matuloy na ang pag-investigate.
Hello po. Dito po kami para magkipag-usap sa inyo. Nandiyan pa po ba kayo? At maya-maya lang sa paghintay namin may sumagot na. Children's laughter dies. Isa lang ang ibig sabihin, nawawalan na ang saya ng mga bata. Ilan taon ka na namatay? Kinamatay mo? Aksidente ba? O ano? Accident. Tamang-tama dahil marami na aksidente talaga sa harap ng convention na to. At maya-maya lang ito ang sasabihin niya. Diyan sa harap. At ang ibig niya sabihin na bata ang aksidente na ito. Children na accident. Sabi, ayan o. Children tsaka na-accident yung bata. Kind of accident. Inggan nyo ang maririnig nyo, biglang may kumalabog. Hindi na lang namin pinapansin ang mga naririnig namin. Ayaw naming matakot sa punto na to dahil gusto pa namin makausap sila. Retaliate. Ayan, late. Kumante, bakit? Gusto niya pang mabigyan ng katarungan ng pagkamatay niya. Alam mo ba kung sino nakaano sa'yo? Pwede mo sabihin sa amin para hindi tayo lumidya. I'm finding it difficult. Nahihirapan pa talaga siya sa sitwasyon na to. Red hair. At nagtugma ang mga tinanong ko kanina. Red hair, naka-blondie siya. Kaya yung kaninang tanong ko. Posibleng yung binanggit niya may connection sa pagkamatay niya. Anong, may sasakyan ba siya? Makakotse ba siya? Who can help me? Gusto niyang tulungan namin siya. Ito nung ipag-usal ka namin. Sino tutulungan namin? At meron na namang kumalampag. Yung gusto niyo na ba kami umalis dito? At nakakagulat ang sinabi niya. Naistorbo ba kayo? Stay. Dito, lahat ay accurate. Service is accurate. And sa point na to ay na-close na ang video. Hello guys, sadly, gulo ko yung camera. Hindi ko alam kung na paano. Hindi ko na-document sa inyo kung na paano na yung nangyari. Kaya matagal ako hindi nakapag-upload. And yun, mga nagsasabi, ginagaya ko daw si Zard. Honestly, idol ko po siya. Inspire po ako doon sa mga nilalabas niyang video. Mga overnight, mga challenging na ginagawa niya kung saan-saan. I'm inspired po. And talagang na-inspire ako sa kanya. And yun lang guys. I love you all. Thank you. Napaka-memorable ang lugar na ito. At madami ding napasaya tong lugar na ito. Kaya habang may natitira pa, huwag nating hayaang masira kahit kinakain na to ng panahon.